Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Sa amang panig kayo ng mundo naroon, pagpalain kayo ng Panginoon. Ang ating pong devotion ngayon ay makikita natin sa Isaiah 12:1-2. Ang sabi doon, a hymn of praise. And in that day you will say, O Lord, I will praise you. Though you were angry with me, your anger is turned away, and you comfort me. Verse 2, behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For Yah, the Lord is my strength and song. He also has become my salvation. Amen. Hallelujah. Napunta na rin kayo sa sitwasyon na nag-iintay ka na mapagalitan ng amo mo, i-scold ka, makareceive ng termination, makondem or masisi sa nangyayari, and yet after ang nangyari ini-turn it pa sa i-comfort ka na okay lang yan, yung ginawa mo magagamit natin sa susunod, o okay lang yan kasi may susunod pa namang na pwede nating ma-improve pa, magagamit yan sa improvement. Yung instead na maranasan mo yung punishment na deserve mo, ang naranasan mo ay comfort at unmerited favor. Ang naranasan mo ay ang kaginhawaan, hindi ka na babothered, nawala yung stress mo, nawala yung iniisip mong agam-agam, at napalitan ito ng ngiti sa labi mo dahil comfort ang ipinalit imbes na kaparusahan. Ganyan din tayo sa Panginoon. Ganyan din kumilos ang Panginoon sa buhay natin. We deserve to be punished at because binadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ang naranasan natin ay unmerited favor. Ang naranasan natin ay grasya na hindi natin deserve. We deserve ng punishment. Ang naranasan natin ay kaligtasan. Kaya nga sabi sa verse 2, behold, God is my salvation. Dahil kailangan natin laging tignan kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay natin, kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa krus. So sa sitwasyon natin sa buhay, meron tayong mga pinagdadaanan na deserve natin na tayo dapat ay makaranas ng punishment o kaparusahan, pero naranasan natin ay kaginhawaan, naranasan natin ay matanggal ang stress, naranasan natin comfort. Dapat nating balik-balikan yun dahil alam mo na ang Panginoon na nag-save sa'yo, alam mo ang Panginoon ang salvation mo, alam mo na ang Panginoon lang ang may kayang gumawa sa buhay natin na yun. Kaya dapat nadoon yung dahil alam natin, dahil naranasan natin na ang Panginoon na nagligtas sa atin, definitely magkakaroon ka ng tiwala sa Panginoon. Hindi ka matatakot sa mga hamon ng buhay, magkakaroon ka ng lakas dahil ang alam mo, ang lakas mo ay nanggagaling sa Panginoon, ang lakas mo ay ang Panginoon. And these are few reasons pa lang para purihin natin siya, dakilain at itaas ang pangalan. There is more than enough reason, pero itong binasa ko lang dito sa verse na ito is just more than enough na sa buhay natin para maipakita na natin sa sarili natin, masabi natin sa sarili natin that he really deserve all the praises. Kaya ang encouragement ko lang na iiwan sa atin mga kapatid ay in every situation na pinagdadaanan natin, balikan natin yung situation sa mga nakaraan natin oras, panahon na kung saan niligtas tayo ng Panginoon, na kung saan yung sitwasyon mo na lugmok ka, yung sitwasyon natin na talagang hirap na hirap tayo, ay ang ending ay nag-turn tayo na magpuri sa Panginoon at magtaas ng kamay. That's my encouragement mga kapatid. Huwag tayong panghinaan ng loob sa sitwasyon natin sa buhay dahil kung ang Panginoon noon na nagligtas sa atin ay siya rin na magliligtas pa rin sa atin ngayon. He deserve all the praises. At the end, ang papuri pa rin ay magiging kanya. Kaya yun lang po ang iiwan ko sa inyo mga kapatid, and hopefully na-encourage kayo at may napulot kayo. Salamat po. God bless.